Praise God. So good morning. Sabihin mo sa iyong katabi, good morning. Kamusta po tayo? Kamusta po tayo? Amen. Praise God. Napakabuti ng ating Diyos. Sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day po. Batiin mo naman yung mga tatay dyan. Sabihin mo, Happy Father's Day. Praise God. Napakabuti ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ayan. So, dito na po kayo sa front. Ayan. Again, sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day po. Kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Kayo ang mga haligi ng tahanan. At alam niyo po ba, kung meron man daw gustong atakihin ng kaaway, kapag ka ilaw, kapag ka lumabo yan at is may ilaw, ano? Pero pagka ang haligi ang natumba, natutumba ang bahay. Kaya dapat lahat ng mga tatay, pinatibay ng Panginoon. Amen? Praise God. So, may isa pa natin palakpakan si Lord. Ayan. Excited po ba tayo? So, naniniwala tayong laging may ginagawa ang Diyos sa atin. Amen po ba? Laging ang Diyos ay mabuti sa bawat isa. I do believe sa loob ng isang linggong nagdaan, may ginawa ang Panginoon sa atin. Ano po? Kayo po ba'y napagpala sa loob ng isang linggo? So ngayon ay naniniwala tayo as we seek first the kingdom of God, God will do better for us. Ano po? Sabi nga, ang Diyos ay laging may nakahandang magaganda sa atin. Amen? So sa umagang ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun po ba? So naniniwala tayo kapag ka po tayo ay may mga kailangang mga advice, ano po, naghahanap po tayo ng mga expert. Tama ba? Yung mga sanay sa, kunyari kung may mga problema tayo, hingi tayo ng payo doon sa mga alam nating expert sa ganung bagay. Tama po ba? Tama po ba? At minsan ang iniisip natin yung mga successful people ang ating lalapitan. Pero naniniwala din po tayo, through experience, ano po, malaki po ang may tutulong ng kalamang experiences para sa ganon ay makuha natin kung bakit nagkaganon ang mga taong ito. Ano? Sa ngayong Father's Day ay tititingnan po natin sa Biblia. Napakadami rin po ng mga successful father na nakalagay sa Bible. Sino po ba yung mga successful na tatay na nakalagay sa Bible? May kilala po ba kayo? Yan, si Abraham. Kilala po yan. He is the father of faith. Pero magtataka po kayo sa Biblia, hindi po lang inilagay ay magagandang kwento. Mga failure ni Abraham, tama po ba? Kung paano siya nagkamali, kung paano siya ayan, kung paano yung ending ng buhay niya. Yan din po si David, ano po? At sa umagang ito po, isang tao na hindi naman masyadong napag-uusapan natin. Pero ngayon pag-aaralan po natin, ito po yung buhay ni Eli. Kilala niyo po ba si Eli? Sino si Eli? In the book of 1 Samuel, makikita po natin ang buhay dito ni Eli. Siya po ay sacerdote sa sa Israel, ano po. At ang sabi ng Biblia, makikita po natin yung buhay niya kung paano nag-fail, ano po. At naniniwala tayo through that, meron po tayong makukuhang advice mula sa buhay niya. Sabi ko kanina, hindi lahat ng magaganda lamang ang nakalagay sa Biblia. May mga bagay na kung saan ay inilagay din kahit naging failure po yung buhay nila. At nakita ko po, ang pinakamasakit pa lang mangyayari sa buhay ng tao ay yung maiwalay sa presensya ng Panginoon. Ano po? So napakalaga
tayo po ay nasa presensya ng Diyos. Amen po ba? Although na medyo mainit ngayon at punong-puno po tayo. No? Kahapon, ako po'y galing sa meeting sa Malbar. Ay nagtataka ako bakit pagpasok namin, binibigyan po agad kami ng plato. Sabi ko, bakit plato agad? Yan po ang gagamitin nyo sa pagkain. Pagpasok po namin, talagang lahat ay nagpapahiba. Sobrang init. Pero excited ang bawat isa dahil alam namin sa bawat gathering na ginagawa natin, andyan ang Panginoon. Amen po ba? So naniniwala tayo may gagawin ng Diyos sa umagang ito. Amen po ba? So, makikita din po natin dito po sa buhay ni Eli kung paano yung kanyang buhay ay magiging aral sa atin sa umagang ito. Sa buhay ni Eli na kung saan siya po yung nag-alaga kay Samuel. Mababasa po natin ito in the book of 1 Samuel. So ano po ba yung bagay na makikita po natin sa buhay niya kung bakit kailangan may adapt natin ay yung positive sa buhay natin. Ang topic po natin is yung advice po ito sa mga tatay kasi mga tatay po tayo. Kasi si Eli ay nag-failure po sa pagiging tatay niya. So ngayon, pag-aralan po natin yung buhay niya. At ano ba yung mga advice na pwede nating makuha sa buhay ni Eli? Number 1, put God first in your life. Kailangan po pala bilang mga tatay, at hindi lang mga tatay, pwede rin po ito sa mga nanay, at pwede rin po sa mga anak. Amen po ba? Kasi sabi ko nga kanina, si Eli ay nag-failure kasi hindi niya nauna ang Diyos. In the book of Matthew 6:33, sabi po dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be given to you as well. So makita po natin na ang sabi ng Biblia, ang pangako ng Panginoon, unahin natin ang Panginoon. Amen po ba? Unahin natin ang kanyang kaharian at lahat ng bagay ay idaragdag ng Diyos sa atin. Amen ba? Hello, amen po ba? Mapapansin natin, mostly, ang hinahabol ng tao yung blessing. Di ba? Guys, kadali kayo dalawang bata. Dito, ipapakita ko lang. Dito kayong dalawa, hali kayong dalawa. Gagawin ko lang kayong modelo. Ayan. Kunyari po yung magbo-boxing itong dalawang ito. Saan kayo? Dini o sa Mekong po yan? Kaya medyo payat. Ano? So, kunyari po itong, ano pangalan mo? Ano pangalan? Yasin Ray. Ito, pangalan mo? Ano daw? Christian daw, ibinulong lang. Ano? Ito po yung sitwasyon ng tao. Mostly ang tao, ito po yung blessing. Ano po? Kunya, sino nga ikaw? Si Christian. Sabi ko ikaw ay blessing. Ano? Ngayon, ito po yung Christian. Baligtad na ngayon. Ano? Christian. Kunyari ako na lang po si Lord. Ano? Kunyari lang. Mostly ang mga tao, ang hinahabol po ay yung blessing. Lakad nga ikaw doon, papunta doon. Yan. Sunod ikaw. Ayan. Kalimitan po ay ganyan ng tao. Ay lakad pa din eh. Kapag hindi makukuha ang artista rin mga ano. Kalimitan ang mga tao, kapag ka po ari ang blessing, ayan, lakad ikaw. Hinahabol po nitong tao lagi, ano? Parang akay-akay ko na kayo eh. Sige, nahihiya. Ayan, nahihiya daw sa baba na. Mahihiyain pala. Mamaya ako'y kukuha ng mga artistahin talaga. Di ba kalimitan ang tao, bakit hindi pa makapagbigay ng time kay Lord? Kasi yung blessing ang hinahabol nila, tama? Kaya minsan nawawalan ng time sa tunay na pinanggagalingan ng blessing. Walang iba kundi si Lord. Amen? Kaya ang sabi, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Napakahalaga pala na tayo, ang inuuna natin ay si Lord. Dahil sabi nga, ano ang bagay na mas sigit ang ating pagbibigay ng panahon
ayun ang tawag po doon ay idolatry. Amen ba? So mahalaga na inuuna natin si Lord. In the book of 1 Samuel chapter 1, verse 29 to 30, sabi dito, bakit ninyo pinagnanasahang mangkin ang mga alay ng handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa akin. Bakit mo sila pinababayaan magpasasa sa pinakapiling bahagi ng handog para sa akin? Ipinangako ko noon na tanging ang sambahin mo lamang ang makakalapit sa akin sa habang pananunit, hindi ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Ito po yung sinabi ng propeta na ipinaabot ng Diyos sa kanya dahil sa yung nagawa po ni Eli. So paano po natin mauuna ang Diyos? Una, honor God above all things. Sabihin natin, honor God above all things. In the book of 1 Samuel chapter 2 verse 29, makita po natin dito yung word, sabi po dito, mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Di ba, ibig sabihin dito, mas pinahalagahan ni Eli yung kanyang mga anak kaysa sa Diyos. Hello? Andiyan ba tayo? So napakahalaga pala na mas dapat nating unahin kahit po tayo mga tatay, kahit yes, may mga family tayo, may trabaho tayo, may pinagkakabalahan tayo, may mga bagay na ibinigay ang Diyos sa atin, but ang nais ng Diyos, unahin natin siya. Amen? Bakit He is the author of life, lahat ng meron sa atin, yan po ay biyaya ng Diyos sa atin. At napakahalaga na siya yung inuuna natin sa buhay natin. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, nakita ng Diyos na mas pinahalagan pa ni Eli yung mga anak niya kaysa sa Diyos na pinaglilingkuran niya. So mahalaga sa atin, unahin natin ay ang Panginoon. I-honor natin siya habang tayo po ay nabubuhay. Okay, ano pa? Put God first means dealing your sin before God. So katulad po ni Eli, hindi na po niya na-deal yung mga kasalanang nagagawa niya. Kaya nag-fail siya kasi nag-focus na lamang siya doon sa mga bagay na kung saan, even doon sa kanyang family. Pero ang nais pala ng Diyos sa atin, kailangan pala natin bilang tayo po ay nilikha niya. Hindi lang ito sa mga tatay, hindi lang sa mga nanay, kundi sa bawat isa sa atin, maunawaan natin kung gaano kabigat yung kasalanan na kung sa'y nagiging hadlang upang tayo po hindi mapalapit sa Panginoon. Sipin niyo aside po ng book of Exodus chapter 20 verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sabagat akong si Yahweh niyong Diyos ay mapanibuguin. Ang kasalanan ng inyong mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang anak hanggang ikatlo at ikaapat na saling lahi. So yung palang kasalanan ng tao, isipin akala natin, ang naipapamana lang natin ay lupa at bahay. Tama po ba? At pagka walang maipamana, malungkot na. Pero ang kasalanan pala ay pwedeng dumaloy. Maipamana sa mga anak, apo, hanggang kaapo-apuhan. Ang sabi nga po doon, sinisingil ko sila sa kanilang mga anak hanggang ikatatlo at ikaapat na saling lahi. Ganun po pala ang kasalanan. From third to fourth generation, ilang bang taon ang isang generation? Ipagpalagay na 40, 40 years. So kapag ka pala ang isang tao ay nagkasala sa Diyos, ilan? Sa tatlong generation, ilan yon? Sa isang generation, 40. Sa dalawa, sa tatlo, sa apat, 160. Ibig sabihin, possible na wala na po yung tao, pero yung kasalanan kanyang nagawa ay namamana pa niya, na ipamamana pa hanggang sa mga kaapo-apuhan niya. May napanood nga po akong video, yung panahon ng tukhang. Yun daw kanyang lolo ay chick boy,
Ngayon, galit na galit siya. Kasi yung tatay niya, naging ganun din. At tapos, yung apo, sabi niya, hindi ako gagaya dyan sa tatay ko. Hindi ako gagaya dyan sa lolo ko. Pero nung dumating ang time, naging ganun din. Ibig sabihin, yung kasalanan pala ng isang magulang ay dumadaloy at dumadaloy. So, ang kailangan dyan ay madil. Sabihin mo, madil. So, kailangan pala ito'y maputol upang hindi na dumaloy sa susunod na generation. Yan. So, mahalaga sa atin na uunahin natin ang Panginoon. Amen po ba? Okay, letter C. Put God first setting means a good example to your children. So, tayo po pala bilang mga ama, napakahalaga ng atin pong tungkulin na tayo po'y magbigay ng halimbawa sa ating mga anak. Alin ang mas madaling magaya ngayon? Yung sinasabi o yung ginagawa? Tama ba? Parang galit ng mga tatay sa akin. So, Happy Father's Day. Di ba minsan, ang dali natin talagang sabihin yung mga tama, pero mahirap din nating magawa. Amen ba? Oh, bilhin mo to, pero huwag kang gagaya sa akin, ha? So, kailangan po pala natin bilang tayo po ay mga anak na ng Diyos, tayo po ay magbigay ng magandang halimbawa sa atin pong mga anak. So, si Eli, hindi niya po nagawa ito kasi hindi niya na-control yung mga anak niya. Aside po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 1, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, si Pablo ay nagsasabi, yung ginagawa niya, ang sabi niya, tularan ninyo ako. Kasarap na sabihin ng tatay, hoy, tularan mo ako ha. Kunyari si Sir. Ano? Di ba sabi, anak, tularan mo ako. Happy Father's Day, Sir. Di ba? Ang sarap, ano? Napakasarap na tayo ang maging halimbawa, especially sa ating mga anak. Amen? Praise God. So napakahalaga pala na tayo bilang mga ama ay iuunahin natin ang Panginoon. Amen? Kasi once na inuna mo ang Diyos, uunahin din ng Diyos ang mga pagpapalang inilaan niya sa atin. Amen ba? Ang Diyos laging may nakalaang pagpapala sa bawat pamilya. Ang Diyos ay may nakalaang pagpapala sa bawat individual. Ang Diyos ay may nakalaang pagpapala sa atin pong mga ginagawa. Amen po ba? Kung tama. Amen? So, mahalaga po sa atin. So, ang kaya nga sabi, unahin natin ang Diyos at uunahin din tayo sa lahat ng atin pong mga pangangailangan. So, kailangan po pala natin, upang sa ganun magawa natin, i-honor natin ang Diyos sa lahat ng bagay. I-honor natin ang Panginoon sa atin pong buhay. At ma-honor po natin siya sa pamagitan ng pagsusuko ng buhay natin sa Panginoon. Yung mga bagay na nagagawa natin hindi maganda, let us surrender it to God. Amen po ba? Isuko natin sa Panginoon upang sa ganon magkaroon ng transformation not only sa buhay natin but also for our family and even to the next generation. Amen po ba? Praise God. So maganda upang sa ganon tayo po ay maging good example. Number 2, be sure to discipline your children. Ang sabi po dito ng 1 Samuel chapter 3 verse 11 to 14, sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita ay mabibigla pagdating ng araw na iyon. Gagawin ito sa lahat ng sinabi ko laban sa sambahin ni Eli mula sa umpisa hanggang katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahin sabagat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, sinusumpa kong hindi mapapawi ang anumang handog ang kalapastang ginawa niya sa sambahayan ni Eli. So makikita po natin sa daigdig ng mga patay. So ano po ang point dito? Tayo po pala kapag dinidisiplina natin ang atin pong mga anak,
hindi naman po ikasasama nila yun, especially kapag mga bata pa. Ano? Andyan ba kayo? Pala ng mga magulang na i-guide ang mga anak according sa turo ng ating Panginoon. Amen po ba? Say po ng Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi na niya ito malilimutan. So tayo pong mga magulang o kahit naman hindi mga magulang, kahit mga kabataan, ay napakahalaga na itinuturo natin sa iba ang aral ng Panginoon. Amen po ba? Kasi tayo bilang mga mananampalataya, meron po tayong responsibility na ibinigay ang Diyos sa atin. Anong responsibilidad natin? To be the light and the salt of the earth. Tayo po'y ginawang liwanag ng Panginoon. Amen po ba? Tayo ginawang ilaw sa madilim na daigdig na ito. Tayo po'y ginawang asin sa mundong nabubulok, hindi dahil sa anumang bagay, kundi dahil sa kasalanan. At alam natin, ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. But thank God, dahil sa gitna ng ikaw ay nasa dilim, hinango ka ng Diyos. Amen po ba? Hinango ka ng Diyos at inilagay ka ng Diyos sa kaliwanagan, and it is our responsibility na kung saan ibahagi natin ang salita ng Panginoon, ituro natin ng tama upang sa ganon, habang may pagkakataon, marami ang makakilala at magkaroon ng pangunawa sa salita ng Diyos. Amen po ba? So paano po natin didisiplinahin? Una, teach them the Word of God. So mahalaga pala, sabi ko nga kanina, na ituro natin ang salita ng Diyos. So paano natin ituturo ang salita ng Diyos? Pag-aralan po natin. Amen? Andiyan po ba tayo? Sabi ng aklat ng Awit, chapter 119, verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? So tayo po pala makakalayo sa kasalanan sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kailangan natin yung pagsunod at masusunod lang natin ang salita ng Diyos kapag alam natin ang kanyang mga salita. Nalala ko yung kay Brother Mike na tattoo, nakalagay doon. For with God, nothing is impossible. Everything is possible with God. Mangyayari ang lahat ng bagay kapag ipinangako ng Diyos sa atin. So, ang kailangan natin ay pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin itong pag-aralan at atin pong hakbangan. Okay, the next is encourage them when they do right. Tayo po pala, hindi lamang po tayo correct sa ating po mga anak. We need to encourage them in the time na sila po'y nakagawa ng magagandang bagay. Amen po ba? Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 to 12, tulad ng alam nyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo at pinalakas namin ang inyong loob at hinihikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang karian at kaluwalhatian. So napakahalaga po pala ng mga word of encouragement, especially ngayon. Amen ba? Napakadaming mga tao nasa point of discouragement. Nasa mga panahon na kung saan dumadaan sa mga pagsubok at kailangan po natin na ma-encourage po natin sila. Amen po ba? Sabi nga, palakasin natin ang loob kong Panginoon sa atin. 22 to 25, makikita po natin dito na kung saan dahil sa kanilang nagawang pagkakamali, ang sabi po dito, sa verse 23, kaya pinarangalan niya ang mga ito, mga anak, nang mabalitaan ko ang kasamang ginagawa niyo sa mga tao, bakit niyo ginagawa iyon? Tigilan niyo yan, pakabangit na pag-usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit ang sino mang sa pamagitan ng
namamagitan kung si Yahweh siya'y magkasala. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais silang parusahan ni Yahweh. So dito makikita po natin, sabi ng Panginoon, kung magkasala ang isang tao laban sa isang tao, pwede siyang pamagitanan ng Diyos. Ano po? Ng Panginoon. Pero how about kung ang isang tao ay nagkasala sa Diyos? Sino ang mamamagitan sa kanya? Pero ang sabi po ng banal na kasulatan dito, napakahalaga na maintindihan po natin na kung ang tao ay nagkasala, si Jesus ang namamagitan sa Diyos at sa tao. Amen po ba? Si Jesus kaya siya'y namatay ay dahil sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Amen? So mahalaga na maunawaan po natin na si Jesus, ang sabi po ng 1 Thessalonians, mali po rin na ilagay din. No. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2, ang sabi po ng banal na kasulatan, kung magkasala ang isang tao, nandyan po ang tagapamagitan, walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Si Jesus ang namamagitan sa Diyos at sa tao at nais ng Panginoon ng lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Nais ng Diyos ng lahat ng tao ay makalapit sa Diyos at makakalapit lamang tayo through Jesus. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at nabuhay na magmuli para sa ating kaligtasan. Amen po ba? At ang sabi ng Biblia, ayan, nagpatak na. Praise the Lord. Ilipat mo na kaya sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 6. Mali na kopya. Alam po natin, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Nais ng Diyos, kahit tayo po'y makasalanan, nais po tayong maabot ng Panginoon. Sabi ng Biblia, siya'y pumunta dito not to condemn the world, but to save them. Nais ng Diyos na ang tao po'y makalapit sa Kanya. At makalalapit lamang po tayo sa Kanya sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen? So ang nais po ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi po ng Biblia sa aklat ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sabi ng verse 17, hindi na parito ang anak upang i-condemn ang mundo, but to save them. So nandun po yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya kung ang tao po'y nagkasala, makilala niya ang ating Panginoong Hesus na tagapagligtas niya. Amen? So yun po ang nais ng Panginoon. At upang tayo po'y makalapit sa Diyos, ano ang kailangan natin? Ituro po natin na ang tao'y kailangang magsisi at magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kasi hindi po, sabi ko kanina nga, yung kasalanan ang nagiging hadlang upang ang tao hindi makalapit sa Diyos. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, siya'y namatay para sa atin, iniligtas niya tayo sa pamagitan ng kanyang handog. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Siya'y namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ano lang kailangan natin? Sabi ng Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So ang tao pala'y magkakaroon ng kaligtasan sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Amen po ba? So, and letter B, teach them about confession and forgiveness. So, kailangan po natin na maituro sa tao, maituro sa ating mga anak na matutong ang tao ay magpakumbaba at tumanggap ng kapatawaran. Sabi po ng aklat na, sabi po dito, 1 John 1:9,
Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan sa Kanya, sin po natin, ito po yung kasalanan. Ang kasalanan, katulad din po yan ng, halimbawa, merong isang daanan ng tubig o isang kanal. Pag nilagyan nyo po yan ng tambak sa gitna, hindi na po dadaan ang tubig. So mahalaga na matutunan po natin ang pag-amin sa atin po mga pagkakamali upang sa ganon makakilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? At naniniwala po tayo, kapag tayo po'y napalapit sa Panginoon, there is a transformation sa buhay natin, sa mga anak natin, at maging sa dulo hanggang sa kaapo-apuhan natin. Amen po ba? Kaya sabi ng Biblia, pagpapalain ng Diyos tayo even 1,000 generation. Kapag tayo po ay napalapit sa Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ano po? Hindi lamang tayo ang pagpapalain ng Panginoon, kundi yung mga susunod na saling lahi natin. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya habang maliliit pa po yung mga anak natin, mahalaga na maituro po natin ang salita ng Diyos sa kanila. Sabi nga po dito, the earlier the better, their hearts are more open when they are young. Kaya napakahalaga, tayo pong mga ama o mga ina ng tahanan, maituro po natin ang salita ng Diyos sa kanila. At sabi ko kanina, kung paano si Eli ay nag-fail, inilagay ito ng Biblia upang maiwasan natin na tayo po'y magkamali at tayo po ay maging daan ng pagpapala, hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa maraming mga tao. Upang sa ganon tayo po ay maging blessing. Lagi nating tatandaan na ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi lang para sa atin. Nais ng Diyos na tayo po'y maging pagpapala sa lahat ng tao na kung saan ay makakasalamuhan natin. Dito po ako magwawakas sa aklat ng Genesis chapter 12, verse 2 and 3. Ano po ang sabi ng Panginoon? I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curse you will be cursed. And all the people of the earth will be blessed through you. Kung paano si Abraham ay pinagpala ng Diyos bilang ama. At hindi lang siya ama ng kanyang pamilya, kundi naging ama ng mga bansa. Tayo man po, kung uunahin natin ng Diyos at siya'y ating parangalan, hindi tayo mawawala sa presensya ng Diyos, kundi tayo po ay magiging pagpapala sa maraming mga tao. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Pwede po bang tawagin ang lahat ng ating pong mga tatay? Dini na lang po kayo sa mga sa una. Ayan. Sadya pong iniksian ngayon kasi gusto po natin ang mga tatay ay mabigyan natin ng panahon. Sila po yung isa-isang magtatalumpati kasi dito. Ayan. Praise the Lord. Ayan, madami pang tatay sa likod. Ang dami palang tatay. Ayan pa, halika.
May tatay pa po ba? Kahit po future tatay, pwede na din ano? Ayan. Kagagwapo po pala ng ating mga tatay. Ano po? Praise God. Wala po ba kayong mga regalo sa mga tatay? Tapos na kayo? Okay. Praise God. So, nakakatuwa. Alam niyo po, sabi ko nga kanina, mga tatay, kasi pagka ang ina napunde, wala lang ilaw, buo pa rin ang bahay. Ano? Pero kapag bumagsak ang haligi, bagsak ang buong bahay. Ano? Kaya ang kailangan talaga ng mga tatay, ang support, hindi lang ng mga nanay, kundi ang bawat pamilya. Na sila'y palakasin ng Panginoon. Kung dumadaan man sila sa mga pagsubok, part yan ng buhay. Ano po? Part ng buhay ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Pero lagi nating tatandaan na kung minsan kung mag-fail man tayo, maaaring katulad ni David, nag-fail, katulad ni Abraham. Meron tayong amang nasa langit na hindi mag-fail sa kanyang pangako sa atin. The Bible says in the book of Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you, but to give you hope in a good future." Hindi aksidenteng kayo naging mga ama. Ano po? Hindi aksidenteng kayo naging mga ama ng tahanan. Hindi aksidenteng kayo pinagtiwalaan ng mga pamilya. Naniniwala ako, malaking responsibilidad ang pagiging ama. Bakit nakalagay sa inyong balikat ang inyong pamilya? Kaya pag kinakasal ang lalaki at babae, inilalagay ang belos sa ulo ng babae at inilalagay sa balikat ng lalaki ang belo. Tanda ng nasa inyong responsibilidad ang pamilya. Kaya ngayong umagang ito, I just want to congratulate every one of you. Every one of us pala na. Every one of us. Kasi kayo ay blessing sa inyong mga pamilya. Maaring may mga pinagdadaanan kayo, may mga sakripisyo kayo. Pero hindi nakakalimutan ng Diyos ang inyong mga ginagawa. At mahal na mahal kayo ng Panginoon. Na kung uunahin nyo ang Diyos sa inyong buhay, at kayo magiging halimbawa sa inyong mga sambahayan, ako'y naniniwala, may tataguyod nyo ang inyong pamilya at may gagayad patungo sa magandang kinabukasan. At ang inyong mabubuting gawa ay hindi makakalimutan ng Diyos. Amen? So, pwede bang i-extend natin ang ating mga kamay sa mga tatay na ito? Hallelujah. Ipag-pray natin sila. Maring may mga ama na may pinagdadaanang sitwasyon o mga problema sa buhay. May mga pagsubok na tila ba hindi alam minsan ng pamilya. Pero andyan ang Panginoon. O Father God, kami po'y lumalapit sa iyo. Dumudulog sa iyo kami, Panginoon, O God. We are not perfect, O God. Hindi po kami perfecto, Panginoon. Sometimes we failed, O God. Sometimes may mga bagay kaming nagagawang hindi kalugod-lugod sa iyo. Pero ikaw ay nandyan, Panginoon. Hindi mo kinukondem kung kami po'y nagkamali, kundi tinuturo mo sa amin ang tama upang kami makalakad ayon sa iyong panuntunan. Sa umagang ito, panilalapit ko, Diyos, ang lahat ng iyong mga anak na ito. Ang mga tatay ng tahanan na pinagkatiwalaan mo ng pamilya. I pray, O God, na palakasin niyo po sila, Panginoon. Patatagin mo sila sa lahat ng sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Palakasin mo sila, Panginoon, kung may mga pagsubok silang pinagdadaanan. At hayaan mo, dakilang Diyos, mula sa araw na ito, paliwanagin mo po ang kanilang mga ilawan. Sila po'y maging magandang halimbawa sa kanilang mga anak. Sila po'y maging pagpapala sa kanilang pamilya. At sila po'y maging taga-akay ng mga kaluluwa. At dinidiklar ako, Panginoon, sa mga amang ito, O Diyos, na madadala nila ang kanilang mga sambahayan patungo sa iyo, Panginoon. Sila ang mga pastor ng kanilang mga tahanan.
Sila ang mga liwanag, Panginoon, ng kanilang sambahayan. At ang dalangin po namin, pagpalain mo sila ng mahabang buhay, bigyan mo sila ng malulusog at malalakas na katawan, ipoprovide mo lagi ang kanilang mga pangailangan, at kung may mga time of discouragement sa kanilang mga buhay, we declare, O God, to strengthen them, O Lord God, emotionally, physically, spiritually, and I declare blessing upon them. I speak favor, I speak protection, I speak salvation, Panginoon, kung wala pa silang kaligtasan mula sa iyo. Salamat po, Ama. Ikaw ang aming amang nasa langit na magkakaloob ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Bigyan mo sila ng kagalakan, bigyan mo sila ng kapayapaan, palakasin mo po ang kanilang mga katawan, at ganin din po, O Diyos, sa espiritual. Salamat po, O Diyos, maluwalhati ka, maparangalan ka, maitaas ka sa kanilang mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, ang kanilang mga pamilya ay maging katuwang nila, Panginoon, sa paglilingkod at pagpupuri sa iyo. In Jesus' name, Amen.